Ano po kadalasan ang nagiging sakit talaga ng mga kababaihan na napapabayaan kasi kaya medyo huli na kapag nagpapatingin? Well, marami. Marami naman silang mga concern, no? Minsan mga discharge lang, mga mga simpleng bagay. Pero kailangan pa rin bigyan ng pansin. So, yung mga infection, mga minsan problema sa pagdudugo, no? Yung minsan madalas yung dugo, mas madami yung dugo, or minsan hindi dinudugo. Abnormal. Basta abnormal abnormal. bleeding. Dapat watch out sila dyan. Yes po, po. O kaya minsan naman may mga discharge silang medyo may sangsang na amoy. Minsan sinasarili kasi nahihiya sila na i-consult, pero dapat pala pinatignan agad kasi minsan nahuhuli tayo sa pag kuha or pag-diagnose dun sa sakit. Next, siguro yung mga bukol. May mga nakakapa sila. Minsan maliit lang, hindi muna nila pinapansin hanggang sa lumaki na't lahat. Tsaka lang sila magpapatingin. Siguro dahil ang dami, katulad nga po ng sabi ni Secretary kanina, ang dami kasing iniisip, ang daming ginagawa. Sila yung nasa bahay. Sila yung nag-aalaga ng lahat. So, tsaka na lang ako. Kung kailan naman huli na, mahirap nang habulin. Yun yung usual na mga problems natin. Umpisahan po natin yung pagpapatingin sa OB. Kayo Yan. po kasi ay gynae, tapos oncology. Nako, pag naririnig po namin yung oncology, ibig sabihin cancer. Pero ano po ba dapat yung on a regular basis pinapatingin ng ating mga kababaihan sa inyo po, especially sa OB side? Tina, if I may, bago sumagot si Doc, no? Kasi usually, ang tawag sa training, OB-GYN or OBGYN. At ang laging kilala, laging iniisip po ng madla is yung panganganak, which is only the OB. So, obstetrics. Doc, ano ba yung gynae? Tama nga yan kasi may misconception na parang kailangan pagbuntis lang at saka ka magpapatingin. Pero actually, dapat may wellness check-up din, regular na check-up. Kahit wala kang nararamdaman, chine-check namin yung kwelyo ng matres, which is the cervix, yung matres mismo, kasama na din dyan yung regular na breast exam. Kahit walang nararamdaman. Kasi ang pinaka-importante talaga, ang check-up nag-uumpisa sa well woman. Bago pa maging sakit, ma-discover na natin kaagad. So, yun yung gynae part. Sa ibang mga reproductive system ng babae na hindi sa panganganak. Ay, hindi. Related sa panganganak, pero hindi buntis. Yun yung gynecologic So ito, part. little fact. No? Ang second choice ko in residency was gynecologic oncology. I did not know this. Yes. In fact, that's how I knew I was accepted in surgery. Kasi doon, dalawang interview. So, in-interview na ako sa surgery. Tapos nakapila ako sa sa interview ko sa OB-GYN. Sabi ng chairman, oh, nag-apply ka sa surgery. Pangalawa ka lang, second choice mo lang ang OB-GYN. Sabi ko, tatawagan ko yung chairman. Tinawagan niya yung chairman ng surgery. Tatanggapin niyo ba to si Herbosa? Tanggap na yan sa surgery. Tanggap ka na sa surgery, magpapa-interview ka pa sa amin? Hindi na, sir. So natuloy si Sex sa surgery. Natuloy ako sa surgery. Wow. But if I wasn't accepted in surgery, kasi it's very tight sa surgery, Yes. talagang yung matatalino lang na sa dami ng amin nag-a-apply. Nag-back up ako na surgical din. Tapos, ang idol ko yung mga lalaking gyne Sir. onco. Apo. Noong time na yon. So mahirap po ang disiplina na yan. Ibig sabihin yung ating mga yung mga kababaihan po talagang mataas yung kumbaga mataas yung standards na dapat na mini-maintain when it comes to these reproductive check-ups. And dapat hindi lang po yung doktor yung dapat makulit sa pagpapa-check up. Dapat po pati mga kababaihan. So on the preventive side, how frequent should we see a doctor po to check us? Mas maigi sana kung annually, mas maigi yun, Pero, hindi naman kailangan laging sa doktor lang. Kasi minsan meron namang ding mga health center, may mga mission din. Kasi yung mga walang access to healthcare, pwede rin naman mga mission sa mga different centers. Right. Tapos meron ding mga Primary physician. primary physicians. Family physician. Kailangan lang talaga na tignan. Tapos na-check din yung mga sintomas kasi minsan yung mga binabaliwala mo, importante na pala. Yung parang hindi mo pinapansin na maliit na bagay, nagsisignal na pala yun na baka pwedeng may nangyayari na sa katawan mo na dapat pagtuunan ng pansin. So ano po yung mga check-up, specific check-up na kailangan ginagawa kahit wala pang asawa, kahit na hindi pa nabubuntis, kahit wala pang anak? Kasama dyan na mention, di ba, ang breast examination, clinical breast examination, kasama siya kapag nagpapa-examine ng babae sa clinic. Ang pap smear,
So, kasama yon, or kung hindi man pap smear, yung pap smear kasi para siyang swab dun sa cervix. Pag ina-explain ko siya sa pasyente, kasi minsan ang hirap explain, hindi nila alam ano yung pap smear. Di ba dati sa COVID, nagsaswab tayo sa ilong. Correct. Ito naman, ina-examine natin yung kwelyo ng matres. So, walang ibang makakatingin yan kundi doktor, kasi wala namang makakasilip niyan eh. So, yun, pap smear. Kung hindi naman pap smear, kasi syempre, kailangan babalikan yung resulta nun. Merong VIA na tinatawag, or visual inspection with acetic acid. O doon agad makikita na natin kung may problema. Yung isa pa, ngayon, na available na rin minsan sa mga DOH hospitals is HPV screening. So, HPV, importante yun kasi siya yung isa sa mga main factors kung bakit nagkakaroon ng cervical cancer. Maliban dyan, general check-up na. Kasi yung ibang mga screening, mga nasa edad 40 to 50 na sinastart. Okay. So yung mga nabanggit po ninyo na screenings and check-ups, ano po ang rekomendasyon po ninyo na edad na dapat hanggang ganitong edad, yan yung regular check-up mo, specifically annual dapat, kada taon? Oo. Yung HPV mag-start muna tayo siguro sa pap smear or sa VIA, no. Ang rekomendasyon kasi ngayon, pag edad 30 pataas, kailangan sana na examine na ang isang babae. So yung pap smear, kada 3 taon naman yon. Pati VIA, pwede rin kada 3 taon. Pero yung HPV na tinatawag, HPV, tinetest nun kung meron ka nung strain na pwedeng magdala ng cervical cancer, kada 5 taon siya, as long as negative. Yung breast examination, wala namang pinipiling edad, pero kung magpapa-examine ka, like yung screening test talaga, which is mammogram, magsa-start yun 40 years old ang recommendation, annual. Pero depende rin yan sa risk mo kasi kung may family history ka, ibig sabihin may mga kapamilya ka, nanay mo, kapatid mo, malapit na kamag-anak na may breast cancer, mas maaga dapat sana yung screening. Sa ovarian cancer, endometrial cancer, wala kasing screening test yun eh. So, kaya importante na naitatanong mo or naikokonsulta mo yung bleeding pattern, may nag-examine sa Dok, iyo. ano yung endometrium? Ano yun? Matres, yung bahay bata. Yung linya dun Yung sa loob. lining, oo, yung lining. Kasi dun sa mga nakikinig natin, naririnig yung ovaryo, naririnig yung, of course, yung cervix. Pero may isa pa yung endometrium na sinasabi, yun po yung, sabi nga ni doktora, linya yung sa loob ng mismong matres. Yung pinakapader, kumbaga, ng matres. Correct. Okay. Kanina si Mila ng Paranaque nagtanong, may relative po akong namatay sa breast cancer. Sabi niya, ilang taon ako dapat mag-start mag-monitoring ng test. So May may, risk factor. may relative siya. So high risk siya. Oo, or mga usually parang 10 years earlier, tama po ba, Oo, Sec? tama. Oo. Kasi depende rin kasi kung gaano kalapit yung relative eh. Correct. Kailangan first degree. Oo. Nanay Kapag kasi pinsan or kapatid. Oo. hindi masyado. Pero nanay, kapatid. O kaya lola, di ba? Yun yung mga parang pinaka nakadirektong linya sa iyo. Yun yung mga mas importanteng edad na kailangan. Dahil, So- Dok, namamana kasi ang breast cancer. Yes, oo, malaki yung role na ginagampanan ng pagkakamana or yung mga genes Yan. sa pag-develop ng breast cancer. Pero So- meron ding other factors kagaya ng, yan, yung suot-suot niya. Ay, oo Ayan, nga. Tobacco-free Ang ganda naman ng generation. t-shirt ni Ano Tina. yun? Ito ang t-shirt ko. Tingnan niyo naman yung t-shirt ko. Tobacco-free generation. Oo. And isa yan ang tobacco is one of the risk factors for cancer. Even breast cancer, Exactly. cervical cancer, and then bladder Sa cancer. ibig sabihin yung usok, nakakarating dun sa cancer na yon. And kahit yung babae hindi naninigarilyo. Ha? Yung second-hand smoke can increase the risk factor. Ano ba for- yung second hand smoke, sir? Yung mga... Yung asawa mo naninigarilyo, yung Nakaw. lalaki, pero yung babae hindi naninigarilyo, pero katabi mo lagi eh. So, Nakaw. na-inhale mo rin yung smoke. Tataas ang risk factor mo for cancer. Tama? Tama, sir. Tsaka sabi mo nga kanya, baka vaping, pero hindi May pa natin vaping, alam. may usok din yung Oo, ibang basta vape. lahat ng mga may usok at may chemical na Bago lalanghap lang mo. kasi yung vape eh. So, we still haven't seen Exactly. progression. Naku, Sek, lagi sinasabi yan na wala pa namang ebidensya, hindi po naiintindihan ng ating publiko yung ebidensya nung nalaman na yung sigarilyo ay nagiging sanhi ng mga cervical cancer, breast cancer, iba pa. After mga 10-20 years, aantayin pa ba natin na mag 10-20 years bago makakita tayo, ay, tama pala yung hinala noon. So, madalas po, kapag pupunta po sa klinika ang isang babae at gustong magpa-check para makita kung high risk or mataas ang posibilidad niya na magkaroon ng malalang sakit katulad ng cancer, ano po yung mga tinatanong? Kasama, na-mention natin kanina yung family history, ano? Pero kasama din dyan, syempre, yung edad.
habang tumatanda ang isang tao, mas tumataas yung chance niya na magkaroon ng mga sakit kasi may mga mutations or mga exposure sa iba't ibang mga chemical or other factors na pwedeng makataas ng risk ng cancer. Tatanungin mo din, in terms of cervical cancer naman, yung sexual history. Kasi kasama sa mga factors na pwedeng mag-develop or makatulong sa pag-develop ng cancer is yung maagang pakikipagtalik, nagkaroon ng maraming nakatalik, hindi naggumamit ng mga usual na mga contraceptives or yung barrier method para protektahan ng sarili, walang vaccination, no? Na-mention ko yung vaccination, siguro baka mamaya mas ma-focus natin din yun. Tapos, kapag naman may mga history ng hindi regular na pagdurugo nga, na-mention ni Secretary kanina, abnormal bleeding patterns, yun. Sa ovarian kasi, medyo hindi ganun ka, family history pa din ang Family history. malaking role ang family history. Tinatanong nyo din po ba kung nagyoyosi at nagve-vape or kung Yes. exposed? Yes, oo, yan, yung pagyoyosi, pag-inom, syempre, hindi lang naman, hindi lang naman syempre gynecologic cancers ang tinatry mong pag pumunta yung isang pasyente or isang tao sa clinic para check mo lahat. Pero syempre dahil gynec kami, yun yung focus namin. Pero kailangan lahat para mas matansya natin or mas matulungan natin sa pagpaplano kung ano yung magiging susunod na hakbang para mapanatili yung health. No? Dok, nabanggit niyo yung pagdurugo, no? Tapos sabi niyo na parang may abnormal na pagdurugo. May nagsasabi, ito haka-haka po, no, na pagka magme-menopause daw, di umano, ay mas lalong duduguin, tapos okay lang yun, tapos wag na tayo magpatingan. Anong masasabi niyo rin, Dok? Oo, yun nga yung nakakalungkot na medyo hindi naikokonsulta agad kasi dahil sa tanong-tanong lang sa kung kakilala. O sa TikTok, sa social media. Mali kasi yung concept, parang notion na yon. Kasi pag may menopause, ibig sabihin, dapat mas madalang na, mas mahina, patigil na yung regla. So, the moment na mas malakas, or mas madalas, or palagi ang pagdudugo, hindi yun normal. Kailangan patignan. So, any abnormal pattern or nagkakaroon ng pagdudugo sa pagitan ng mga regla, kailangan malaman kung ano yung dahilan. Usually, ano po bang age nagsa-start ang menopause? Especially now na syempre iba na yung lifestyle ng mga kababaihan ngayon, 'di ba? Mas iba yung demands habang tumatagal, 'di ba? Habang nagpo-progress. Uy, advocacy ni Chang Ami yan, Narinig ko lagi. Correct. Oo. Sana nakikinig si Good Chang morning, Chang Ami. Ami. Gustong tumulong ni Chang Ami sa atin sa DOH for health course. literacy about menopause. Menopause, yes. Yes. She should, yeah. So, talking about menopause, ano po bang age kadalasan? Nakikita natin yung pasimula na ng menopausal stage ito. Usually, ang age range, kasi wala namang definite age, mga 48 to 52, yun yung parang usual na panahon. Na dapat beyond 52, ideally, hindi na nagdiregla. Sana, kasi beyond that, medyo kailangan ng mag-worry bakit malakas pa rin ang pagdudugo or palagi pa rin ang pagdudugo. 48 to 52. Okay. Tapos 52 onwards, konting-konti na lang yan hanggang sa wala. Okay. Tapos kanina, Doc, nabanggit po ninyo, isa sa mga risk factors na considerations po, no, para masabi po natin na nako, mataas ang panganib niya para magkaroon ng ng malalang sakit. Yung sexual intercourse and also kung nanganak na. So siguro po i-quantify po natin. Pag sinabi po ninyo na active, what does it mean when you say active? At saka, ano po ba yung maagang pakikipagtalik? Ano yung maagang edad ngayon? Actually, pabata ng pabata ngayon nagkakaroon ng mga sexual intercourse or malapit doon sa panahon kung kailan nagregla. Dati, actually, 21. Tas naging 18. Tas ngayon wala na silang sinabi actually na definite number or age kung kailan yung maaga. Pero I would assume earlier than that. Meron kasing studies pero nag-umpisa lang yung age to 15. Pero ang daming pregnant below 15. Correct. Correct. So, hindi na nako-cover. May 9 pa nga eh.
Opo. Tsaka May 9 years second, old Doc Yaya, pregnant. naalala ko, si Doc Yaya kasi sa Department of Obstetrics and Gynecology ng UP nag-training. Lahat kami, pati si Sec nung panahon niya, dumadaan sa intense na training ng OB, which we actually appreciate. Kaya ako na-bring up yon. Tama ba, Doc Yaya, na kaya natin tinatanong yung edad? Kasi merong certain age na dun lang nagmamature yung mga cells dun sa ating reproductive tract. So, pagka nagkaroon ka ng contact dun sa HPV ng mas maaga dun sa age na yun. So, ang tanong ko is, kung kahit pababata ng pabata yung nakikipagtalik, ano ba yung ideal biologically na ito yung masasabi mong mature na yung system na kaya na niya kahit papano? Dadagdag ako sa tanong. Kasi ang tanong ni Yusek, ano yung ideal age na kaya na ng katawan ng babae na makipagtalik? Kumbaga, ano na siya, biologically ready sa pakikipagtalik. That's the question. Ang additional ko po, yung biological readiness, yung kailan ba hinog ang katawan ng babae para mabuntis? Oh, yan. At kailan medyo late na? Okay, sige, Doc. Diyos ko, medyo pinagpawisan ako. Parang nagtitisis din. Baka bigla akong binigyan ng license to procreate yung mga tao. Pero actually, kung tatanungin niyo yung mga OB, high risk pa rin kasi lahat ng babae na less than 18 years old. Yan. Oo, kasi kapag ganyan, kasama yan sa mga early, ano nga tawag doon? Early primigravid. First pregnancy, First young pregnancy. primigravid, parang ganyan. Primigravid is Kasi the first pregnancy. nagde-develop pa rin kasi ang katawan, tapos biglang nagbuntis na, so added stress siya. So technically, wala namang age na ready na para makipag-contact. Pero as much as possible, gusto sana nating ma-delay para malesen. Kasi yung kwelyo ng matres, nagtra-transform pa kasi yan. Pag Yes. nagkaroon na ng regla, nagkakaroon ng parang changes na mas nagiging prone siya na makakuha ng virus at maiwan sa katawan. No? So itong virus na to, na-mention ni Yusek kanina, yung HPV, importante yon. Nag-review pa kami, HPV 16 and 18. Kapag yun ang nakuha ng bata or ng babae, mas mataas yung chance kasi niyang magkaroon ng cancer. Not in the very near. Kunwari, pagkakuha ko ngayon, cancer na agad. Hindi kasi Yung Parang HPV tumatanim kasi, siya. Yes. I-integrate muna siya doon sa tao, and then after some time, pag nag-develop siya, pag hindi siya nadedetect at siguro humina ang sistema, immune system, doon lalabas. Nagiging cancer. So, usually mga 5 to 10 to 15 years after, tsaka pa lang siya magmamanifest. So, Tina, ang sinasabi ni Doc Yaya, Sec, is, kung yari, maagang nakipagtalik, sabihin na natin 15 years old, tas wala siyang mapapansin until dumating na mga siguro mga 35, 40 years old na siya, biglang nagkaroon siya ng cervical cancer. Maaaring dun nang galing yon nung nakuha niya yung virus nung 15 years old pa lang siya. Na nakipagtalik siya. Nang maaga. So, kumbaga, napakahaba nung quote-unquote incubation period. Parang ganon. Correct. Very good. Kasi, yung next question ko, bakit ang DOH? Eto na. Of course, I know the answer, but syempre gusto natin sa Dr. Manggaling. Pero bakit po ang DOH? Bakit tayo sa DOH? Ang ina-advocate po natin, maagang ibigay ang HPV. Kasi, grade 9 to be exact. If I'm not grade Grade 4. Grade 4, 4, sorry. 9 years old. 9 years old, grade 4. 4, yes. So, bakit po tina-target na natin na as early as grade 4, bibigyan na natin ng bakuna kung yung sexual contact naman ay ina-advocate natin na dapat late stage pa yan So, why are we giving it po sex sa mga grade 4 students? And we're giving it for free. We're giving it for free and that's quite expensive, no? Usually Sa magkano private siya? sector yun. Tanungin kay Doc Yaya, usually magkano more or less sa private? Sa akin, nagbayad ako dati. Di ba 3 shots yun? 3 shots kapag 15 pataas. Correct. So, So, usually mga nasa 6 to 10,000. Per Depende dose? Per dose. turok, dose. per I have turok. 3 daughters. Lahat binigyan ko ng 2 Oh doses. my goodness. So Before magkano they yun? reach Magkano 15. yun? 6 to 8,000 times 3, 24,000. Aabot. Tapos libre lang siya. Tas Sa ngayon. libre Nakuha siya natin sa ng budget DOH. yan. Kinonvince ko si President BBM na bigyan na natin, Mr. President, lahat ng 9-year-old girls. Kasi nga, ang taas ng ating cervical cancer Correct. statistics. Because they did this in other countries. In Australia, in Canada. Nung nag-vaccinate sila, bumagsak ang cervical cancer. Yung Canada, Australia, dinagdag pa yung boys.
Uy! Binakunahan din nila yung boys. Sir, wala Pati namang- mga batang boys yung lalaki. carrier eh. Ayun. Yung boys yung carrier ng virus. So, napa-zero nila halos ang cervical cancer. Nawalan ng trabaho yung gynecologist, oncologist. Kasi na-prevent sa pagkaka-HPV yung ating mga Mas masaya kabataan. yun, sir. Di bali na mawalan kami trabaho. Basta Dahil healthy. wala na, di ba? May Correct. ibang cancers pa. Yes. May endometrial pa, ovarian. So, kapag ganun, Doc, na merong libreng HPV vaccine para po ma-prevent ang cervical cancer at ibibigay siya sa grade 4, kasi syempre yung mga magulang natin iisipin, ang bata pa binibigyan na HPV, di ba pang dalaga yan o kaya pang may asawa yan? Your thoughts po, Doc? Yun na nga kasi minsan talaga dahil nga conservative talaga tayo, minsan tayo mismo yung umaayaw na mabigyan kagad ng vaccine yung mga bata. Pero doon kasi siya mas nag-work, doon sa wala pang exposure. Wala pang sex. Hindi pa Oo. nag-sex. Kasi ibig Kaya sabihin, 9. yes, 9 to 14. Kasi talaga yun yung pinakamagandang panahon dahil wala pang exposure, mas magagawan ng paraan ng katawan na makagawa ng depensa laban sa HPV bago pa niya Dr. Yaya, kaklarify ko lang. Apo. Kasi sinabi mo 9 to 14. Tama po yun. Pero yung budget namin, di namin kaya bakunahan lahat ng 9 to 14. Yes. Kaya 9 lang ang binibigyan namin. Yes. Kaya nga nagmamakaawa sa amin yung 10 years old, yung 11 years old, Yes, yung ano. yes. Kasi nga, we just started the program. Pero hopefully, dahil nag-start na tayo 2 years ago, so, eventually makukuha din natin. And ang sama ng loob ko lang, mababa pa yung uptake. Only Uy, about sayang naman, 70%. Sek. Only about 70% of the parents signed the consent for their children to be vaccinated. So, kailangan pa natin magtrabaho dito sa Pinasigla. Correct. Para makumbinsi yung mga nanay na pabakunahan yung mga anak nilang babae. Kasi ang konsepto po ng bakuna dapat bago ma-expose dun sa virus. Correct. Hindi yung pagkatapos na. Hindi po siya, kumbaga, hindi siya gamot sa sakit. Iyon po ay prevention. Bago ka ma-expose sa gera, magsuot ka na ng maraming armor. Marami ka ng bulletproof vest na suot. Yun po yung bakuna. Hindi yung pupunta ka sa gera, magpapatama ka muna sa bala bago ka maglagay ng armor. Hindi po ganon. Siyempre, magbibihis ka ng panggera bago ka sumabak, 'di ba? Ganon po yung konsepto ng bakuna. Pero, talking about HPV, paano naman po yung mga na-expose na? Kumbaga, may sexual contact na, may sexual intercourse na, ibig sabihin po ba, hindi na ideal na bigyan sila ng HPV vaccine? Pwede pa din naman kasi number one, hindi naman natin alam kung meron na or wala 'di ba? Kaya nga rin tayo nagsiscreen. Kaya din doon importante yung HPV testing. Doon nagkakaroon ng importance kasi doon mo makikita kung meron na siya nung high risk HPV types. Pero kasi kung wala pa siya, helpful pa rin talaga. Maganda pa rin talaga mabigyan ng vaccine kasi marami siyang coverage. Hindi lang naman isa, dalawa ang laman yan. Meron pa nga ngayon na 9 yung laman ng vaccine. So, helpful pa rin. Okay. Hindi siya bawal. Okay. So yan meron na po tayo kaninang mga nabanggit mula kay Doc Yaya na prevention, check-up, and also hopefully mamaya ma-discuss natin yung management kung sakali man po na mag-positive. Paparaanin lamang po natin yung question ni Tita Elsie ng Marikina. Magandang umaga po. Takot po akong magpamammogram. Uy. Masakit po ba yon? Actually, takot din ako, Doc. Pero kailangan kasi when you reach 40, although wala pa naman akong 40, no? Pero kailangan kasi as early as possible, ihahanda mo yung sarili mo sa ganyang check-up Kasi hindi lang yung kung masakit yung procedure yung kailangan mong paghandaan. Siyempre, you should also be ready for the result. Kung ano yung kailangan mong gawin kung sakaling may makita. Pero talking about mammogram, masakit po ba yun? Masakit daw. Pero kasi, ano ba naman yung panandali ang sakit kumpara sa lifetime of security na alam mong walang problema. Di ba? Parang ganun. Actually, Doktora, marami ng machines ngayon Yan. na may AI at it stops at the point na tamang-tama lang yung image. So, may digital AI na sila. So, hindi na ganun ka-painful. Dati kasi yan, surgeon kasi ako, kaya nalalaman ko to, reklamo sa akin ng mga pasyente. Naririnig nila yung technician, tinetrain. Kailangan umaray yung babae para effective grabe. yung, OA naman, yung sir. pagka-flatten nung
nung breast. Kasi they have to paliwanag take natin views, yan. Kasi para siyang iniipit yung suso. yung breasts para makuha yung x-ray, di ba? Ang sinasabi niyo, Sec, is hindi na kailangan ganong kapipi kasi yung teknolohiya ngayon, kaya na ng computer, ng AI na Wala makilala kahit hindi pa ganong kapipi. Correct. Okay. So ang sagot ko dyan, kung bago yung machine, hindi na dapat painful yung mammography. May ganong machine na ba tayo? Oo nga, may Digital. ganun po ba ang Digital DOH, mammography. Fabelia? From Fabelia. Meron na. Meron Oo, na. digital mammography. Okay, so digital mammography, yan yung Hahanapin i-request niyo na. ko. Pasulat Pwede mo, pong digital. digital mammography po, wag po yung Titignan masakit. yung request. Meron, pagka medyo nasaktan ka, umaray ka na. Ow! Tigil na yun. Yeah, tigil na. Okay. Pero ang difference po ng mammography sa ultrasound, malaking difference po ba yung nakikita? Malaking difference yon kasi ang ultrasound, sound waves yon, tinitingnan nyo lang kung may solid or cyst. Kasi yung ibang bukol, cyst. Hindi cancerous pag cyst yan. Fluid lang ang laman yan. So, yung solid ang papamammogram natin. Or, pwede iba, pinapabiopsy na kaagad. Lalo na kung high risk, di ba? Ganon. Yung mammogram kasi, parang x-ray ng suso. Yung sinasabi ni Sec, ultrasound, sound waves. Iba yung nakikita ng dalawa. May pros and cons yung bawat isa. So, yung ultrasound, pwede namin dalhin kahit sa health center. Kaya accessible. Sa mga bukas natin, lahat may ultrasound. Ang problema dun sa mammogram naman, mas madidetect niya smaller lesions na hindi pa kaya ng ultrasound ma-detect. Yun naman yung beauty nun. Kung high risk ka, kapatid mo nagka breast cancer, yearly ka pa mammogram. Okay.